Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya ng Hugbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, November 3, 2025, ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na maglingkod na walang inaasahang kapalit. Sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 11, verses 29 to 36, sabi ni San Pablo, ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi binabawi. Ibig sabihin, ang Diyos ay tapat. Ang tawag niya sa atin ay nananatili kahit tayo ay napapagod o nagkakamali. Para sa ating mga sundalo, ito ay paalala na ang inyong paglilingkod sa kampo, sa opisina, sa larangan ay hindi lang trabaho, kundi bukasyon. Sa bawat araw ng disiplina at sakripisyo, kayo ay lumalahok sa misyon ng Diyos na maghatid ng kapayapaan at katarungan. Para sa mga pamilya at sibilyan, ito rin ay tawag na maging tapat sa mga simpleng gawain, sa pagtitiis, sa pag-aalaga, sa katapatan sa tungkulin. Ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit, ay mahalaga sa mata ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 14, verses 12 to 14, nagbibigay si Jesus ng isang hamon na tila mahirap pero nagbibigay laya. Kapag maghahanda ka ng piging, anyayahan mo ang mga dukha, pilay, bulag, at mga lumpo, sapagkat wala silang maibabalik sa iyo at gagantimpalaan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Hindi ito karaniwang paraan ng mundo. Kadalasan, tumutulong tayo sa mga taong makakatulong din sa atin. Ngunit sinabi ni Jesus na ang tunay na kabutihan ay ang paggawa ng tama kahit walang kapalit. Ito ang tinatawag nating spiritual resilience. Ang lakas ng loob at pananampalatayang nagpapatuloy gumawa ng kabutihan kahit mahirap, tahimik, o hindi napapansin. Sinasabi sa atin ni Jesus na magbigay at maglingkod na hindi umaasa ng kapalit. Para sa mga sundalo, ito ay paglilingkod hindi para sa papuri, kundi dahil ito ay tama. Para sa mga pamilya, ito ay pagmamahal kahit pagod at walang kapalit. Para sa mga sibilyan, ito ay paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang spiritual na katatagan o spiritual resilience ay lumalago kapag natututo tayong maglingkod mula sa puso. Hindi para sa gantimpala, kundi para sa Diyos. Ito ang pananampalatayang matatag kahit sa gitna ng pagod. At ang kabutihang nagpapatuloy kahit walang pumupuri. Sabi ni Jesus, gagantimpalaan ka sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Hindi ito gantimpalang material, kundi gantimpalang makalangit, kapayapaang walang hanggan. Kaya tuwing nakaramdam ka ng pagod o pakiramdam mong walang nakaka-appreciate sa ginagawa mo, tandaan mo ito. Hindi nakakalimot ang Diyos. Ang bawat kabutihan, bawat sakripisyo, bawat dasal ay nakasulat sa puso ng Diyos. Ang espiritual na katatagan ay ang kakayahang magpatuloy, manalig at maglingkod kahit hindi nakikita ang bunga. Sapagkat alam nating sa dulo, ang gantimpala ay hindi medalya, kundi buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa mundong
sanay sa kapalit. Tayo ay tinatawag ni Jesus sa mas mataas na antas ng paglilingkod. Ang paglilingkod ng pag-ibig na walang hinihinging sukli. Ito ang puso ng tunay na kawal ng Diyos. Matatag sa pananampalataya, tapat sa tungkulin, at mapayapa sa loob. At sa araw ng paghuhukom, sana'y marinig natin mula sa Panginoon ang mga salitang ito. Magaling, tapat at mabuting lingkod. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos ng lakas at kapayapaan, pagpalain mo ang aming mga sundalo, kanilang mga pamilya, at lahat ng naglilingkod sa aming bayan. Bigyan mo sila ng tibay ng loob, kalmadong kalooban, at matatag na pananampalataya. Turuan mo silang maglingkod ng may kababaang loob at malasakit, at gantimpalaan mo ang kanilang sakripisyo ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.